Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez. Welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa Genesis chapter 7, verse 11 and 12. Sinasabi rito na, nang ika-17 na araw ng ikalawang buwan, umulan ng napakalakas at umapaw ang lahat ng buwan. Si Noe ay 600 na taong gulang na noon. Umulan sa mundo sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Marami ang naniniwala na ang Biblia at siyensya ay maaaring magkatugma, na ang ilan ay nagmumungkahi pa nga na sila ay magkatugma. Ang ilan ay nangangatuwiran na ang pangmalas ng Biblia sa nilalang ng Diyos ay nagpapakita ng mga aspeto ng kanyang pag-iisip at ng natural na mundo. Habang ang siyensya ay nagsasaliksik sa mga gawain ng nilikhang iyon. Itinuturing ng iba na ang Biblia ay pinagmumulan ng banal na paghahayag at siyensya bilang isang paraan upang maunawaan ang mundo na parehong nagbibigay ng mahahalagang katotohanan. Ang teorya ng isang pandaigdigang baha, gaya ng ininarawan sa Biblia, ay ginagamit ng ilan upang ipaliwanag ang record ng fossils at iba pang mga geological na katangian. Ang teoryang ito ay nagmumungkahi na ang isang sakuna, pandaigdigang kaganapan sa baha, ay nagdeposito at nagbaon ng napakaraming organismo sa isang sedimentary layer na bumubuo sa fossil record. Ang edukasyon ay mahalaga at kailangan. Tawagin itong isang magandang regalo, ngunit ang Diyos ay walang kinalaman sa edukasyon. Tao ang piniling pag-aralin ng kanilang sarili at ang kanilang mga inapo at tao ang patuloy na gumagawa nito. Sa halip na magbigay ng papuri sa Diyos para dito, nagbigay ng papuri kung saan nararapat sa ating mga ninuno, nakakita ng pangangailangan para sa edukasyon, sa pamahalaan at lipunan para sa pagbibigay ng edukasyon sa lahat. Ang ating mga pamilya sa pagsuporta sa ating pag-aaral, sa ating mga guro sa paggabay sa atin sa pagiging edukado, sa iba pang mga kawani ng tumutulong sa mga institusyong pang-edukasyon na tumatakbo, sa mga gumagawa ng aklat aralin na nagbibigay ng mga materyal ng pang-edukasyon, at sa mga mananaliksik kapwa sa mga partikular na larangan at sa edukasyon na nakakakuha ng bagong kaalaman na ipapasa sa atin at nag-aaral ng mga paraan upang mas maipasa ang kaalaman. Ang pag-aaral ng agham ay maaaring maging isang paraan upang luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng paghahanap ng karunungan at pag-unawa sa kanyang nilikha na humahantong sa mas mabuting pangangasiwa sa mundong nilikha niya. Sa masigasig na paghahangad ng kaalaman, ang mga individual ay maaaring makatuklas ng mga bagong pananaw sa gawa ng Diyos at mailalapat ang kaalamang iyon upang mapabuti ang mundo para sa kanyang kaluwalhatian. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang isang mas malalim na pag-unawa sa agham ay maaaring magpalakas o humantong sa isang paniniwala sa Diyos, habang ang iba ay nakakita ang agham bilang isang materyales upang galugarin ang universo nang hindi nangangailangan ng mga paliwanag sa relihiyon. Maraming mga siyentipiko ang nagtataglay ng magkakaibang relihiyoso o espiritual na pananaw, nang ilan ay naniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan, habang ang iba ay nananatiling hindi relihiyoso. Ang relasyon sa pagitan ng agham at pananampalataya ay komplikado at personal, na walang iisang sagot o universal na katotohanan. Muli, ako ang inyong lingkod, Lady Paul John Valdez. Dito na nagtatapos sa aking daily devotions.